Good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ang i-explore natin ngayong araw na ito ay ako saan pupuntahan natin. Ang tinatawag dito sa amin na Lipitan. Sakop po siya ng Danlog, San Jose Occidental, Mindoro. Ayan. Bago natin simulan itong vlog na ito ay shout out muna sa lahat ng mga mananahi mula sa Taytay Rizal at sa lahat ng mga namamahala ng tahian dyan. So maraming salamat sa suporta nyo. At meron akong isang kaibigan ngayon na sumama from Taytay Rizal. Dahil babalik na siya nitong sunod na linggo, sumama siya sa ating vlog ngayon upang ma-explore din yung mga ginagawa natin at ma-enjoy niya rin yung nature dito sa Occidental Mindoro. Mamaya ipapakilala ko sa inyo kung sino siya. Stay tuned lang po and God bless. So yan, ngayon nandito na tayo sa host na malapit dito yan sa Malaking Bato. Syempre tulad ng sinabi ko kanina, meron tayong isang kasama, isang kaibigan na galing pa sa Taytay Rizal. Siya ay isang mananahi at gusto niyang sumama sa ating mga adventure at pinaunlakan natin ang kanyang hiling. Pala siya si, ano nga ang pangalan mo? Si Rhea B po. Rhea B Labyrinto. Labyrinto. So ilang taong ka na sa sa pananahi sa Taytay? 1 year in 2 months. 1 year and 2 months. Ayan, so samahan niya tayo ngayon dito at pupuntahan ulit natin yung pinuntahan namin ni Hobaderong Mangyan na isang tuburan na pinaniniwalaan binagsakan ng bulalakaw. Kaya ganun na lang yung itsura ng mga rock formation doon. At ito na yung dahilan kung bakit nabuo yung hagdan-hagdan na misteryosong lugar na yon. Kaya mga kalahi, stay tuned lang sa panunood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo nang kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin mo na rin yung bell notification para maging updated ka sa lahat ng aking mga video. Sobrang ganda dito. Nakakamangha lahat ng nakikita natin dahil kahit ilang beses na nga tayong pumunta dito, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ganito pa rin kaganda. Yun o. Itong napakalaking balitin na ito ay napakatagal na dito na mayroon ngang mga kwento na mayroon daw nakuhang kayamanan dito. Pero hindi natin alam kung ano pa yung mga ibang kwento ng lugar na ito. Basta iniiwasan lang namin na umakyat dito dahil may mga malalaking ahas. Ayan, ito yung host na nagsusupply sa sitio ng Danlog. Bali itong hose na ito ay tubig yan ang pinagmulan doon sa dulo. Kakaiba yung mga bato dito. Ito? Yung kuweba, tapos ito yung taas na to. Opo, kuweba na po yan. Parang yung kuweba, inano siya, nilusot doon yung hose. Ito na naman, dadaan tayo sa tubig. So yan mga kalahi, may mga ilan na gustong pumunta sa mga ganito kagandang lugar. Yan, sa mga OFW natin na gustong umuwi dito sa Pilipinas at gustong mag-unwind, ay syempre enjoy nyo na lang muna yung ganda ng lugar namin dahil sadyang nakakamangha nga yung kalikasan natin dito. Kadalasan ang out nyo doon sa trabaho nyo, linggo lang, no? Okay. Kaya minsan tanghali, tapos sa gabi trabaho ulit kayo. So simula Monday hanggang Friday trabaho. Ano yung magdamag daw yon? Wow.
Grabe no, ganyan kalulupit ang mga mananahi ng Taytay. Kaya nilang magpuyat para syempre sa trabaho. At alam nyo ba, yung mga damit na ginagawa nila eh napaka quality at magaganda. Hindi lang sa Taytay nagsusupply, sa buong Pilipinas halos nakakarating yung mga tinatahi nila. Kaya ganun na lang kalupit ang Taytay. Sabi nga nila ang Taytay daw ay sewing capital of the Philippines. Kumbaga capital siya ng mga mananahi sa buong Pilipinas. Ganun kalupit. Malapit na tayo ngayon dito sa misteryosong lugar, dito sa Lipitan. Ayan, kung saan masisilayan na rin natin ang kakaibang senaryo na nangyari dito. Alam nyo ba na ang lugar na yun ay meron daw bumagsak na bulalakaw, kaya nabuo yung mga ganong formation ng bato. At makikita nga natin doon mamaya, hindi siya gawa ng mga tao. Kumbaga para siyang ginawa ng mga engkanto para mapangalagaan yung lugar na yun. So titignan natin ngayon kung may tubig na, dahil nung nakaraang araw ay umulan dito sa amin pero hindi rin nagtagal. Ang linaw ng tubig dito, no? So yan, kailangan nating dumaan dito sa mga malalaking bato na ito para hindi mabasa yung ating sapatos. Okay, success. Ano yan? Wow, ganda. Mga kalahi, sa mga viewers natin dyan na mahilig mag-discover ng mga kakaibang imahe mula sa mga videos na pinapanood nila, baka mayroon kayong mga napapansin na ibang nilalang dito na sumasama sa amin. Dahil ayon nga sa mga ibang viewers natin ay mayroon talagang sumasama sa atin. At napatunayan ko rin yan nung ako lang mag-isa. Grabe, kinilabutan ako sa kwento ng isang viewers natin, dahil mismong ako hindi rin ako makapaniwala sa nakita ko. Ibang klase talaga yung hugis ng tao na yon. At makikita natin doon yung kamay ng isang kapre na nakaabot sa akin nung ako'y paakyat sa bato. Simula nung nag-start ako ng pagbablog ay doon ko na naramdaman yung mga kakaibang senaryo na hindi ko rin mapaliwanag sa sarili ko. Ayun nga, tungkol sa mga kakaibang kwento dito sa ating lugar. Mamaya ikikwento ko sa inyo kapag nandoon na tayo sa mismong bato na yun. Dito tayo dadaan. Papasukin natin yon. Hanap tayo ng daan dito mga kalahi. Kakaiba talaga yung hugis ng bato na to. You know, mga kalahi, kung mapapansin nyo, yung taas ng bato yan na yan ay mayroong isang kwento dyan
na meron nga daw isang lalaki na diyan nakatira sa taas na yan, at lahat daw ng mga umaakyat dyan noong unang panahon ay kanyang pinapana upang mahulog at mamatay. At maraming ang kababalaghan na nangyari dito. Ayon nga sa mga kwento ng mga napagtanungan natin dati, mayroon nga daw mga naninirahang tao dyan sa taas na yan, at ito yung lugar na mas pinili nila dahil safe daw sila sa mga masasamang tao. Pansinin mo yung taas ng bato na yun, oh. Parang may taong nakatayo. Parang nakamasid sa atin. Nakaitim na damit, no? Uy, may aso. Narinig mo yon? May nangangahoy. Ano yung ganda ng bato na to, yung rock formation. Ngayon ko lang nakita ito. Tapos parang may usok sa taas. Aakyatin ko yan sa usunod. Kakaiba talaga itong bato na to. Saan yung sementeryo ng Mangyan dyan? Dito. So yan mga kalahi, mamaya ay pupuntahan natin yung sementeryo ng Mangyan para maipakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng sementeryo ng Mangyan. Pero hindi naman natin siya gagalawin. Kumbaga ipakita ko lang sa inyo yung mismong sementeryo ng mga Mangyan. Ay, may nanliligaw ba dyan? Baka may mga engkantong nanliligaw dyan. Ito yung lamisang bato na sabi nga nila tuwing araw daw ng Biyernes Santo ay mayroong nakatambay na diwata dyan. Yun ang sabi ng mga Mangyan sa akin. Mayroong daw isang babae dyan na tumatambay dyan tuwing araw ng Biyernes Santo. Tapos sabi niya nang tatawag siya ng mga ilang katutubo at nagbibigay daw siya ng mga pagkain. Pero oras daw na yung tinanggap ang pagkain na yun ay sasama ka na sa kanya. Kaya mayroon ngang kwento dito sa lugar na ito na isang lalaki na nawala na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita o lumalabas. At pinaniniwalaan nila nga na nagpakasal na daw ito sa isang diwata. Sayang. Ako kailan kaya ako ikasal? Joke lang, tara. Wala pa akong nararamdaman. Kumbaga clear pa yung ko dito sa iko. Dito tayo. Ilang beses ka nang pumunta dito sa Lipitan? Pangatlong beses mo lang ngayon? Nakakatakot oh. Malalaking bato dito mga kalahi. Kasi laki ng mga bahay ang batong nakikita nyo na yan. Wini-welcome na tayo ng mga diwata nating kaibigan. Ano to? Ngayon ko lang nakita ito. May tao dyan sa taas. Ayan o.
talagang sa ganda ng lugar na ito mga kalahi, hindi talaga natin maalis sa isip natin na may mga diwata o engkanto talagang nagbabantay dito. So ngayon hindi ko na palalampasin yung panahon para puntahan itong misteryosong lugar na to. At mayroon nga daw ditong mga kinukuha na buhay. Maraming buhay na ang nagbuwis dito. Sobrang lakas ng hangin. Wow, sobrang linaw. Aray. Sobrang linaw, no? Ni minsan hindi pa natuyuan tong lugar na ito mga kalahi. At aakyat na tayo dito sa pinaniwalaan namin na may bumagsak na bulalakaw. Grabe oh, nakakatakot yung tubig. Pero madalas kasi maraming naliligo dito, lalo na yung mga katutubo natin. Hindi sila natatakot dito dahil syempre taga dito na sila at sanay na silang pumunta sa lugar na ito kahit sila lang mag-isa. So tara, puntahan natin to at titignan natin dito kung may pinagbago pa itong lugar na pinuntahan namin ni Hubaderong Mangyan. Ang tutulis ng bato. May tumutunog dito. Yun o, may tumutunog. Ano kaya yung tunog na yun? Narinig mo yung tunog na yun? Yung parang tunog ng sisiw. Oh my God, ano to? Ala, ang galing naman oh. Ah, dito sila nagluluto sa kawayan. Pwede kasi ang kawayan na lutuan ng mga ano, may tsinelas oh. Tabi-tabi lang po. Ano to? May pajama. Bago lang no, parang ngayon lang sila naligo tapos umalis lang. So yan mga kalahi, as usual, eto na naman tayo. Kakaiba na naman yung pakiramdam ko sa pag-akyat dito. Bubungad pa lang tayo dito ay kakaiba na yung nararamdaman ko. Nagtatayuan yung mga balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit. Nung nakaraan pumunta kami ni Hubaderong Mangyan dito, yung tindig ng balahibo ko sobra talaga. Parang may tumitingin sa aming mga engkanto. Tabi-tabi lang po. Kung makikita mo yung ano na to no, yung mga dugtong-dugtong niya. Hindi ito mabubuo kung normal na tubig lang ang dumadaloy dito. Kaya nga mahiwaga ang lugar na ito dahil mayroon ngang mga tubig dito na dumadaloy, yung mainit na tubig na nagmumula sa itaas. Ganda no, nature. Ito ay gawa ng ating Panginoon na dapat pangalagaan natin, pero may mga ilan talaga na sinisira. Tabi-tabi lang po, ang daming mga paro-paro. Diba ang ganda dito? Ano yun?
Grabe. Alam nyo kasi mga kalahi, mayroong isang nag-comment sa akin yan. Ngayon ko itutuloy yung kwento ko na naudlot kanina dahil malakas yung hangin. Alam nyo, simula nung nagbablog ako tungkol sa nature, tungkol sa mga kakaibang nilalang kababalaghan, doon sinabi sa akin ng isang followers natin at subscriber, sabi niya sa akin, simula nung binuksan mo yung puso mo o yung sarili mo sa pagbablog ng mga engkanto, diwata, kakaibang kwento dito sa Mindoro, ay parang binuksan mo na rin yung opportunity nila na ma-aware yung mga tao na hindi sila dapat kalimutan. Kumbaga, marami na kasi ngayong kwento na hindi natin alam. May mga tao na hindi na naniniwala sa mga engkanto, sa mga diwata. Yun yung dahilan kung bakit sinusundan daw nila ako. Yun. Kaya sabi sa akin ng nag-comment sa atin at mismong nag-chat, huwag mong tigilan ang paggawa ng mga ganyang content dahil sa'yo nabubuhay yung kanilang presensya. Kumbaga, nabubuhay yung kanilang lakas ng loob upang mas ipakita o mas ikwento sa mga tao yung tungkol sa kanila. Kasi mga kalahi, napansin nyo naman ngayon, uso ng cellphone, uso ng social media, hindi na naniniwala yung mga tao tungkol sa mga kababalaghan. Kumbaga, mas pinapaniwalaan nila yung mga nakikita lang nila, napapanood. Samantalang tayo, ikinikwento natin yung mga kakaibang istorya ng mga taong hindi natin nakikita o mga engkanto. Mas pumapabor daw sa atin yun. Kaya sabi din sa akin, mayroong mga ilang engkanto na sumusunod daw sa akin hanggang sa mismong bahay namin. Sabi nga nila, yun, mayroon daw gustong sabihin sa akin at may gustong iparating. Kung baga, parang sa pagbablog ko na ito, mayroon silang gustong imensahe. Hindi ko alam kung ano yun. Parang ako yung ginagawa nilang instrumento para mabuo yun. Grabe oh. Ganda dito. Ganda no? Lalo dun sa taas na yun. Akyat ka dun banda sa unahan. Ganda. Mga kalahi, sa mga viewers natin dyan na nanunood, i-comment nyo nga kung may napapansin kayong mga kakaiba dito sa lugar na ito. Mga kakaibang engkanto na mahagip natin sa camera at makatulong sa atin kung paano ko sila tutulungan. So yan. Ang ganda dito no. So first time mo pumunta dito. Ngayon lang po. 'Di ba? Imagine may ganito kagandang lugar dito sa atin. Na balang araw pwede itong maging isang tourist attraction, 'di ba? Halimbawa, tag-ulan na. Pwede nating i-promote ito bilang isang magandang tourist attraction. Sana lang sa mga pupunta dito balang araw ay wag naman nating sirain yung sariling atin. Kumbaga, ito na yung pride natin Pride of Mindoro. Kumbaga, sa napakaganda at tagong lugar na ito ay may ganito kagandang natatanging ganda sa Mindoro. Imagine, 'di ba? So yan, sa muli, maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa amin. Sana hindi lang ito yung marating natin, hindi lang ito yung maipakita natin dito sa lugar na ito. Maraming salamat po sa lahat. At syempre, isa-shoutout na natin kagad yung mga mananahi ng Taytay na katrabaho ni Rhea. Syempre, sana subaybayan nyo ang mga vlogs ko at mas magandang ipakita dito sa Mindoro. So yan, muli mga kalahi, maraming salamat sa panunood nyo. Sana wag kayong magsawang
panoorin lahat ng mga videos namin at huwag nyo lang i-skip yung ads para mas makatulong pa tayo. Syempre, 'di ba? Napakaganda ng mga nangyayari dahil sa pagbablog ko nga na ito, mayroon akong mga natutulungang OFW na mas mapapalapit sila sa nature, lalo't yung mga gustong umuwi dito sa Mindoro na hindi sila makauwi-uwi. Ako yung nagiging way para maipakita itong ganda ng mga gantong lugar at syempre hindi rin ako magsasawang i-update kayo sa mga nangyayari dito sa atin. So yun oh, grabe. So yun lang mga kalahi, maraming salamat sa panonood and God bless po sa inyong lahat, mabuhay po kayo.